Ang US interesado sa gas at oil project dyan sa West Philippine Sea. So magandang balita to mga kababayan, no. Alam niyo naman na ang halos lahat alam ng buong mundo at ng Pilipinas at ng China mismo na ang West Philippine Sea ay sagana sa oil and gas project. Kaya nga pilit na talagang inaangkin o talagang pinipilit talagang angkinin ng China yung buong West Philippine Sea. Kasi alam nila na marami talagang oil na kukunan. Mas mayaman pa talaga yan. Mas maraming oil and gas. Mas marami pa sa Saudi Arabia. Kaya nga talagang pinipilit ng China na kunin o sakupin ang buong West Philippine Sea. Talagang gahaman talaga, no? So ngayon, ang system ngayon, ang US interesado na ngayon sa gas at oil project para butasin na yung West Philippine Sea. So, ito mga kababayan, itong ating bibigyan ng reaction video komentaryo, question, criticism, at kung ano man inyong mga saloobin dyan, pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba. Okay, so kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video katulad nito, no, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe at like sa ating YouTube channel. And also, please pakisubscribe din kay Chikoy TV. So, itong video na to sa kanya to, please pakisubscribe din sa kanya. So, kasi itong video na to sa kanya to, bibigyan lang natin ng komentaryo. Okay, no? So, umpisa na natin. Ang mga proyekto na maaaring kasangkot sa mga Amerikanong kumpanya are ultra deep within the archipelago, sinabi ng kalihim ng Philippine Energy na si Rafael Lotilla sa isang pakikipanayam sa Bloomberg Television's Haslinda Amin noong Biyernes. Tumanggi siyang pangalanan ng mga kumpanya na naghihintay ng mga pangako ng firm, ngunit sinabi na ang ilan sa kanila ay maaaring maging mamumuhunan na bumalik sa rehiyon. Sabi ni Lotilla, tiniyak sa amin ng mga kumpanyang Amerikano na ang kanilang interes ay hinihimok ng ekonomiya at hindi sa pamamagitan ng mga pagbabago sa mga administrasyong pampulitika. Ang Pilipinas ay nag-e-explore ng mga paraan upang mapalakas ang supply ng energy bilang pangunahing larangan ng gas ng Malampaya, which supplies a fifth of the country's power requirements, nears depletion. Ang mga pag-igting sa Beijing ay pumihil sa Maynila mula sa paggalugad ng mga pinagtatalunang lugar ng dagat na mayaman sa West Philippine Sea. Ang nakalista sa PXP Energy Corporation exploration work sa West Philippine Sea Reed Bank ay natigil sa gitna ng pagtatalo ng maritime, na muling sumabog sa mga nakaraang linggo dahil sa pagkakaroon ng isang malaking barko ng Chino malapit sa baybayin ng Timog Silangang Asya. Teka mga kababayan, no, ito ang talagang malaking buwisit sa oil and gas project sa West Philippine Sea. Ito yung tinik sa lalamunan ng Pilipinas, lalong-lalo na ang mga ibang bansa na kalapit o kapitbahay ng China. Kasi itong China na to, halos sakupin na yung buong West Philippine Sea. Gusto nila angkinin. So talaga, ito yung pumipigil lang talaga. Ito yung pumipigil talaga sa mga bansa na mag-oil exploration dyan sa West Philippine Sea. Itong China na to. Sabi ni Lotilla, ang kontratista ng serbisyo ng Malampaya noong nakaraang taon ay nagsabing naghahanda ito upang mag-drill ng mga bagong wells upang mapalakas ang production. Ang pag-drilling sa kalapit na mga fields ay nakatakdang magsimula sa taong ito, at sa pamamagitan ng 2026 at 2027 magkakaroon kami ng karagdagang gas na dumadaloy mula roon. Sa buwang ito, pumirma si Pangulong Marcos Jr. ng isang batas na naglalayong paunlarin ang natural na industriya ng gas, dahil ang bansa ay gumagalaw upang maputol ang pag-asa sa karbon. Ang bansa sa Timog Silangang Asya ay lubos na nakasalalay sa na-import na karbon, langis,
at gas, making it vulnerable to global price swings which impact energy costs for industries. Ang Pilipinas ay naghahangad na madagdagan ng bahagi ng renewable energy sa power mix nito sa 35% ng 2030 at 50% sa 2040. Ang paglipat ng bansa upang linisin ang energy ay mangangailangan ng isang pamumuhunan ng halos $500 bilyon sa pagitan ng 2024 at 2050, ayon sa mga pagtatansya ng gobyerno. Ang Pilipinas ay lumagda noong nakaraang buwan sa isang pakikitungo sa United Arab Emirates na nakabase sa Masdar para sa pangmatagalang nababago na pamumuhunan ng energy na nagkakahalaga ng $15 billion. Sinabi rin ni Latilla na ang kasunduan ng civil nuclear ng Pilipinas kasama ang US na pinipilit noong nakaraang taon ay nagbibigay daan sa pagpapalitan ng impormasyon at teknolohiya. Anya, pinaganya nito ang aming pribadong sektor na direktang makipag-ugnay sa mga kumpanyang Amerikano at talakayin ang mga posibilidad. Habang ang bansa ay nakatuon sa mapaghangad na mga nababagong target na enerhiya 35% sa 2030 at 50% sa 2040, ang mga hangarin na ito ay dapat ituloy sa loob ng isang balangkas na naglalagay ng seguridad ng enerhiya sa pangunahin. Ang paglipat sa nababagong enerhiya ay nagdadala ng malaking nakatagong mga gastos na dapat na maingat na timbangin laban sa mga prioridad sa pag-unlad. Itinuro ng DOE na ang programa ng trabaho ay nakatuon sa pag-unlock ng potensyal kapwa sa umiiral na larangan ng gas, na halos 80 kilometro mula sa hilagang kanlurang baybayin ng isla ng Palawan, at mga prospect na lugar na malapit sa Malampaya, kasama ang DOE na nagsasabi na 210 bilyong cubic feet (CF) of gas reserves can still be developed. Ayon sa data mula sa Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI, ng Center for Strategic and International Studies, ang buong South China Sea, SCS, ay may bilyon-bilyong reserbang gas at langis. Karamihan sa mga SC ay inaangkin ng China sa pamamagitan ng iligal na 9, ngayon 10-dash line. Tingnan nyo ang China, talagang tinik sa lalamunan, ay ang nagpapahina ng katatagan sa West Philippine Sea. Inaangkin nila ang buong West Philippine Sea, kaya hindi talaga makapag-umpisa ng gas at oil project sa West Philippine Sea dahil nga dyan sa agresibong galaw ng China. So dapat talaga tong China na to ano ba gagawin talaga dyan? Ano ba yan? SCS, sinabi ng AMTI, ay may tinatayang 190 trilyong CF ng natural gas reserve at 11 bilyong bariles ng reserbang langis. Tulad ng sinabi ng DOE, tinatayang 12,158 bilyong CF ng natural gas reserve at 6,203 milyong bariles ng reserbang langis ay nasa WPS sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, EEZ. As of 2021, there are only 5 petroleum service contracts in the WPS. Kinikilala ng international law ang EEZ ng isang bansa bilang lugar kung saan ang nasabing bansa ay may eksklusibong karapatan na magtap sa mga likas na yaman. Back in 2021, nagsampa si Senator Sherwin Gatchalian ng isang resolusyon sa Senado na naglalayong maitaguyod ang potensyal ng langis at gas sa WPS, na nagsasabing, ang kakulangan ng paggalugad ng langis at gas ay nag-ambag sa pag-import ng Pilipinas and lack of self-sufficiency. Ang Reed Bank ay ang pinakamalaking deposito ng langis sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa South China Sea, na napapailalim sa isang pagtatalo ng teritoryo sa pagitan ng China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei, at Pilipinas. Yun, tingnan nyo ang dami palang umaangkin dyan sa Reed Bank. Hindi lang pala ang China,
yung mga nakapalibot na bansa. Grabe, no? Kaya tuloy hindi makapag-umpisa ng oil and gas exploration o pagbubutas dahil dyan sa mga komplikadong bagay na yan. Ang ilan sa langis at gas ay matatagpuan sa pinagtatalunang Spratly Chain ng mga isla, kung saan ang mga active oil fields ay nagbibigay ngayon ng natitirang bahagi ng bansa. Ang iba pang mga prospect na deposito ay pinaniniwalaan na matatagpuan sa inland and offshore waters kabilang ang mga nasa hilagang lalawigan na Cagayan, Ragay Gulf sa Bicol, offshore Mindoro, ang Bagong Palawan Block, Hilagang Cebu at ang Cotabato Basin. Samantala, sa isang ulat, ang Pilipinas ay sinasabing mayroong untapped hydrocarbons na tinatayang nagkakahalaga ng $26.3 trillion. Yes, hanggang dito na lang tayo mga kababayan. Tignan nyo naman napakayaman sa oil and gas ang West Philippine Sea. Itong West Philippine Sea sakop ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero maraming umaangkin na bansa, lalong-lalo na agresibo dyan ng mga China. Ayan ang tinik sa lalamunan. Kaya hindi makapag-umpisa ng oil and gas exploration. Sana nga maano tong mga China matunaw. Okay mga guys so hanggang dito na lang tayo. Ngayon kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video katulad nito please don't subscribe. Di mali. Please paki-subscribe and like and share na lang ating ating video nang sa ganun ma-update pa kayo sa mga video na aking i-upload. Okay? So maraming salamat po.